Kayo po ay galing sa isang rice producing na lalawigan. Meron ngang panawagan na buwagin na raw ang NFA. Ano po ang inyong posisyon dito? Hindi po ako sang-ayon dun sa mga nananawagan na buwagin ng NFA dahil para sa akin, mahalaga po ang papel na ginagampanan ng NFA, lalong-lalo na para sa ating mga maralitang mga kababayan na hirap sa buhay. Bago po nagkaroon ng rice tarification law, yung NFA po ang siyang may karapatan mag-import ng bigas at yung mga traders po kailangan kumuha ng permit. Nung nagkaroon po tayo ng batas na rice tarification, tinanggalan po sa NFA yung kapangyarihan na mag-import. Ang sinabi, ang mandato na lang nila ay magkaroon ng buffer stock pag may kalamidad. So 15 to 30 days supply ng rice. Yun lang. Hindi na sila pwede magbenta sa merkado. Okay. Ang nangyayari ngayon, puros traders na lang po ngayon ang nag-i-import. So yung presyo ng bigas sa ating mga palengke, wala na pong nagsa-stabilize ng presyo. Kumbaga yung market forces pong nagdidikta. Pag gusto ng trader magbenta ng 50 pesos, kahit nabili niya ng 25 pesos, bebenta siya ng 50. Pag may NFA po na bibili ng palay galing sa mga magsasaka, kunwari, binili niya ng 19 pesos, NFA is a government agency. Kahit ibenta niya ng 22 pesos, basta lang makabawi, okay na, hindi niya kailangan kumita ng sobra-sobra. Kaya para sa akin, dapat mas palakasin pa ang NFA, pero ayaw ko rin ng mismanagement tulad nung nangyari nung mga nakaraang taon. Tama po yan. Hindi pa po ako kongresista, pero dapat po hindi mawala ang NFA. Gusto ko po bumalik yung nakikita ko dati na may NFA rice selling at 27 pesos. Ngayon wala na po yun. Ang pinakamura pong nakikita ko is 48 pesos, 45. Wala na po tayong NFA rice. Yung NFA rice kasi po, bakit siya mura? Unang-una, sinasubsidize po yan ng gobyerno. Kaya rin nalugi. Ito po sa inyong pag-aaral ay resulta ng pagtatatag, pag-apurba ng Kamara ng Senado ng Rice Tarification Law. Yes, sir. Dahil na-identify natin yung culprit, yung Rice Tarification Law, dapat na ba itong mabago? Yes, sir. Hindi i-repeal ang Rice Tarification Law. Baguhin ang mga proviso nito na tinanggal na dapat ibalik. Isa na doon, ibalik yung dating mandato ng NFA na huwag kayong mag-i-import. Dapat hindi lang food security, self-sufficiency din ay mahalaga. Kung magbebenta ng murang bigas, dapat galing sa local farmers. Yan ang number one requirement. Mag-i-import lang kayo pag kulang na talaga ang supply ng bigas sa bansa. Pero hanggat may mga magsasaka na nagtatanim, may palay na pwedeng bilhin, dapat sila ang magsiset. Hindi pa pwede ang trader sasabihin nila, papasok na yung imported na rice, bibilhin lang namin yung palay niyo ng 10 piso. Mali yun. Dapat yung NSA ang magsasabi, hindi, ang dapat presyo niya 19 pesos. Huwag kayong magbebenta ng 7 dahil nandito kami, gobyerno, bibilhin namin yan sa tamang halaga dahil ayaw natin mamatay ang ating mga lokal na producer. Tama po yun. No? Pero ang nagiging problema nga po, ang liit naman ng ibinibigay na budget ng NFA. Paano nila tumagawa? Yun po ang ating dapat ipakiusap sa DBM, ipakiusap sa ating Pangulo. Siya po ang Secretary ng Agriculture. Lakihan po itong 8.5 billion. Lakihan para meron siyang sapat na halaga para bumili sa mga magsasaka ng Pilipinas. Sa ilalim po ng Rice Tarification Law, ang NFA ho ba ay may kakayang mag-angkat? Sa ngayon po, kailangan amendahan ng batas. Dahil sa ngayon, ayon sa batas, ang NFA ay mag-provide na lamang po ng buffer stock. At pwede lang yan ibenta pag may calamity. So in short, for extraordinary circumstances, hindi na po yung tulad na nakikita natin noon na araw-araw basta pumunta ka sa palengke, basta't may supply, may NFA rice at 27 pesos. After a while, naging 37 pesos. Pero mababa pa rin siya. Siya ang pinakamurang bigas. Kailangan po natin yon. Yung po binabanggit po ninyo, ang trabaho ng NFA ay dapat meron siyang buffer stock. Pero specific yung nakalagay doon sa batas na yung buffer stock na yan ay gagamitin in times of calamity. Pag may bagyo, pag may kalamidad, at certain period lang ang kanilang fill-upan na buffer stock, ma'am. Hindi ba? Yes, yan yung dapat amendahan. Dapat po
ibalik yung dating mandato ng NFA na pwede siyang magbenta sa gobyerno at sa wholesalers para itong subsidized rice ay umabot sa merkado. Yun ang number one. Number two, dapat rin itong bigas na binebenta ay galing sa local farmers. At last recourse na lamang po yung importation pag talagang wala na tayong supply sa ating bansa. Yun nga pong ironic dahil ngayon ang NFA, ang number one yata ang pinagkukunan nila ay import, puro imported po, hindi po dun sa lokal na mga magsasaka natin dahil una, wala na sila mabil at inubos na yata ng trader at walang pera na pambilang NFA. Yun po ang mali. At yun din po ang isang gusto namin amendahan dahil sa rice tarification law, nagpapamigay po tayo ng mga kagamitan sa mga magsasaka. Di ba? Doon din sa batas, gusto namin ilagyan na yung mga beneficiaries po ng pondong galing sa gobyerno, dapat they reserve a certain portion of their rice produce for the government. Hindi lahat ibebenta sa mga traders. Dapat sabihin natin like 5% ng inani nila, dapat ibebenta sa gobyerno para hindi po tayo nauubusan ng murang bigas para sa ating mga kababayan na hirap sa buhay.